Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. Ako po ang inyong makakasama at dalayan ko po ay samahan nyo mamaya. At tayo po ay sabay-sabay na mapagpala at matuto mula po sa ating mga pag-uusapan na sadyang may kinalaman po sa ating buhay-buhay. Tinitiyak ko po yan sa biyaya ng Panginoon ay marami tayong matututuhan dahil maaari po nating ilapat ito sa ating buhay. At yun naman po talaga ang ating layunin na tayo po'y mapagyaman sa salita ng Panginoon. Ang sa gayon, kung meron man po mga bagay tayong kinakaharap na kaya nga nagbibigay po sa atin ng kabigatan, madali po natin maunawaan kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa atin. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, gusto ko muna pasalamatan lahat po ng mga nanonood sa ngayon. Welcome po sa Solution with Laverne Duhot. Saan man po kayong panig ng daigdig. Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dahil tayo po ay napapakinggan, napapanood sa buong Pilipinas. Of course, thank you sa social media. Napapakinggan tayo sa Facebook Live ngayon, and of course tayo rin po yung mapapanood mamaya ay mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live, and tayo rin po ay later meron tayong replay sa ating YouTube channel, plus of course napapakinggan din po tayo sa Spotify at sa Apple Podcast, and of course sa atin pong TikTok channel. At maraming salamat sa Panginoon sa mga social media na ginagamit niya para lalong mapalawig at mas malayo po maabot ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng ating programa. Isa lamang po ating programa na ginagamit po mightily ng Panginoon. And of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga kaibigan sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang gabi po sa inyo lahat dahil tayo po'y sumasanyo every Tuesday night at 7:30. Masaya po ako na kayo po ikasama natin tonight. And of course, gusto muna natin batiin ng happy graduation sa proud parents na sila Sister Sally at Brother Joel Rayo. Si Rihanna Rayo na siya po ay nagtapos kahapon. So happy graduation sa iyo, Rihanna. Kami ay nakikigalak dahil milestone ito, hindi lang sa iyo at syempre pa sa iyo mga magulang, at ito po ay patunay ng kadakilaan at ng katapatan ng Diyos sa inyong buhay. And of course, sa lahat po ng mga magtatapos ngayong taon ay happy graduation po sa inyo, at dalayan ko po na suungin po ninyo ang magandang plano sa inyo ng Diyos. Amen. And sa gabi pong ito, gusto natin pag-usapan, gaya ng sinabi ko kanina, napapanahon dahil marami po sa mga tao ngayon ay nadidisappoint, nadidismaya. But before we move on sa ating pong pag-uusapan, gusto ko muna batiin ng ilan sa ating mga kaibigan tonight na kasama po natin. Of course, meron tayo nakikita dito sa TikTok, si Rick the Beloved. Magandang gabi po sa inyo, and thank you for joining us every Tuesday night. Sino pa ba? Si Sister Rose. Si ano ba yan? Ate Chi? Ay ba? Sister Rose, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us tonight, at dalayan ko po na patuloy po kayong manatili at huwag kayong bibitaw. And binabati natin mabiyayang gabi, sabi ni Brother Alan Laksina, si Rohano, ang butihing hubby ni Sister Andeng. Magandang gabi po sa inyo, and thank you for watching and being with us tonight. Binabati rin natin, na-miss natin ng Sunday sila Ate Jackie and Kuya Makoy Alcantara. We hope to see you soon this coming Sunday. And blessed evening din po sa inyo, Sister Rose Marie Casoko. Magandang gabi po, and thank you for joining us tonight. Binabati rin natin sina Ate Edna Magalong. Siya ay nag-birthday kahapon, June 1st. At sa lahat ng mga nagbe-birthday nitong nakalipas na araw, happy birthday. And kasama rin natin tonight sila Brother Joel Rayo and Sister Sally. Of course, kasama natin at kaagapay pa natin. And also, magandang gabi po sa mag-asawa na atin pong kaagapay din sa ating church, Sister Maribel and Tony Granados. Maraming salamat din. And of course, na-miss natin si Ate Ada last Sunday. Good evening po sa mga kaibigan din natin. Nandiyan, of course, di natin kakaligtaan. Salamat kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Magandang gabi po sa inyo, Nanay. At miss na po namin kayo. Nawa po'y makadalaw kayo ulit sa church. And of course, isa pa rin sa na-miss natin on Sunday, Nanay Rosemary.
First time natin din nakasama. Naku, talaga naman simula po nung umatin ng church si Nanay Rosemary at si Ate Nerissa ay walang absent. Pero dahil sa ulan, sabi nga ni Kuya Natnat, naintindihan po namin. Pero buti na lang, no? Nanay, hindi po umulan. So salamat sa Panginoon. Nagkakaintindihan po tayo dyan. And of course, binabati rin natin sila Sister Gina Matudio Hongriano at si Brother Boyet. Hindi ko alam kung nabati ko na happy birthday pero belated happy birthday Brother Boyet Hongriano. Ayun, nakita natin si Sister Gigi Cristobal Mendoza, si Ate Andeng, kasama na rin natin, si Ate Jackie. Ate Jackie, kumusta ka na? And we prayed for Kuya Makoy. We believe na siya ay claim natin ang kanyang kagalingan. Amen. Si Mami Susan Hugo, belated happy birthday. I think it was last Tuesday, last week. Happy birthday po. And watching here in Camarin, North Caloocan, sabi ni Brother Joel and Lon Castro. Na lagi rin po natin kasama every Tuesday night. Yan, magandang gabi po sa inyo. At salamat din. Thank you for watching. Sabi ni Nanay Ruth Katakutan, good evening, Ka-Solutions, Pastor Laverne and Sister Jo watching from San Jose del Monte, Bulacan. Layo pala ni Nanay Ruth Katakutan. At salamat po, tayo pinag-uugnay ng social media. And of course, Brother Fidel Gabiola, magandang gabi po sa inyo. Talagang kasama natin every Tuesday night. And of course, Ate Chi, na baka may trabaho pa ngayon. So Ate Chi, we're hoping na kasama namin kayo. And of course, kasama rin natin si Nanay Medi Remo. At salamat din po for joining us tonight. Sila Sister Mabel Englisa, dyan na. Si Ate Edna Magalong. Ate Edna, once again, binati kita kanina pero kung ngayon ka lang nag-tune in, uulitin ko, happy birthday sa'yo. At sa ngalan po na aming buong pamilya ay we are celebrating with you. Happy birthday po. At kumusta kay Kuya Andy na nasa Kuwait. Si Nanay Meng Francisco, magandang gabi po sa inyo. Gayon din, binabati natin Sister Janet Arbuyes. Blessed evening din po sa inyo. And yun, binabati natin ang isa sa mga proud parents, si Sister Sally, dahil nagtapos na po sa pag-aaral ng kanilang panganay na si Brianna. Muli ay congratulations kay Brianna and to the proud parents. Thank you po sa pagbati. Alam ko na bati ko si Brother Boyet pero noong panahon yun parang hindi namin kayo kasama. Pero ngayon, belated happy birthday kay Brother Boyet. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Taytay, miss na po namin kayo at medyo matatagalan tayo pa bago magkita. Third Sunday. But before we move on, pwede po ba akong lambing po sa inyo? Paki-share po yung ating broadcast kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Please, paki-share kasi po ang dami ng dismayado sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero alamin natin sa gabing ito, paano natin marapat na kinakaharap ang mga pagkadismaya sa buhay nito. Of course, yan po ang ating pagpapatuloy. Dito lamang yan sa ating programang at nagtutuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Solution with Laverne Duhot. Isa pong programa ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And every Tuesday night, meron tayong mga bagong tanong na hinahanapan ng solusyon. At buti na lang ang solusyon po ay manggagaling sa salita ng Panginoon. Hindi po ito manggagaling sa inyong lingkod dahil wala naman po ako maibibigay po sa inyo. Pero salamat na lang sa nananaga ng kapahayagan ng salita ng Panginoon, tayo po ay matututo at mapapagpala at dalayan ko po, hindi lang tayo basta matuto bagkus ito rin po ay ating isa pamuhay nang sa gayon ay mag-benefit po tayo at umunlad at mapagyaman bilang mga mananampalataya, bilang mga nakipag-isa kay Kristo. At nang sa gayon, ma-appreciate po natin sa bawat araw ang kanyang nananaganang pagmamahal at nananaganang biyaya na inilaan na para sa atin. And tonight, ang atin pong message is entitled Redirection, Our Disappointments or God's Appointments. Once again, ang atin pong message for today is entitled Redirection, Our Disappointments or God's Appointments. Ang ganda po, mga kapatid. So pag-usapan na po natin at tayo po ay magsimula na. At bilang pagsisimula ay gusto ko pong ibigay sa inyo ang ating question for today. At gusto ko po kayo ay kasama natin sa pagsagot po nito. So this is our question for tonight. How do you handle disappointments in
your life? Once again, ito po yung question na ating bibigyan po ng tugon sa gabing ito. How do you handle disappointments in your life? At alamin po natin, ano bang sinasabi ng Biblia concerning dito? At paano po ba natin kakaharapin? Paano natin i-handle ang bawat disappointment na atin pong nararanasan sa buhay-buhay natin. At alam ko, lahat naman po tayo may mga disappointments Pero bakit nga kaya inilaan po ito ng Diyos sa ating mga buhay? And I've got good news for you. Bilang pagsisimula, simulan po natin sa good news. Kasi po bilang mananampalataya, maganda po na makita natin ating mga buhay even though this world that we are in is getting darker and darker and darker. But the truth is, ours is getting brighter and brighter each single day. So kung meron po kayong mga kadilimang pinagdaraanan, yan po ay nangyayari because we still live in this fallen world. Pero ang pangako po sa atin ng Diyos, bagaman ang mundo po ay talaga namang nananagana sa kasamaan at papadilim po ito ng papadilim, pero ang atin pong buhay kay Kristo bilang mga nakipag-isa sa Kanya ay lalo po niyang binibigyan ng liwanag bawat araw. So panghawakan po natin yan. And I've got good news for you na ang layunin po ng Diyos para sa Kanyang mga anak ay maranasan po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede po natin pakilagay sa ating comment section. Laan ng Diyos para sa akin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Muli po pakilagay sa ating comment section. Laan ng Diyos para sa aking buhay ay buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. That's found in John 10 verse 10. So, mga kapatid, paniwalaan po natin ang katotohanan ito. God's heart is to bless you 1,000 times more, or I should say 1,000,000 times more. Yun po ang puso ng Panginoon. Amen. He wants your family, your relationships, your business, your career, your health, and your church blessed to be a channel of blessing. Ika nga po, we are so blessed to be a blessing. Kaya po wala nga talagang dahilan tayo na magmukmok at alam mo yun, mamuhay sa kalungkutan, because you have to believe that you are blessed. Why? Why we are blessed? To be a blessing to others. So this is, I believe, this is part of being prosperous as a Christian. So tayo po, layunin ng Diyos for us is to be prosperous with a purpose. Hindi ka lang pinagyayaman ng Diyos dahil wala lang, gusto mo lang maging ganid, hindi po. At ang pinag-usapan natin na prosperity, ay ito po ay hindi lang puro pera. May kinalaman po dito ang kabuuan ng ating pagkatao. At pag pinag-usapan po ang kabuuan ng ating pagkatao, may kinalaman po yan sa ating espiritu. Of course, bilang mga nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay pinagyaman na sa ating espiritu because the Holy Spirit now and forevermore is indwelling our born-again spirit. Talaga namang daig mo pang milyonaryo sa estado meron ka. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa iyong born-again spirit. So, pinagyaman ka na ng Diyos doon. And of course, kapag tayo ay tumatanggap ng mensahe ng tunay na ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo, ay pinagyayaman din po nito ang ating kaluluwa. At ang maganda pong kapahayagan nito ay kalusugan sa ating mga physical na katawan. Amen. So, tayo po, kapag naintindihan natin ang katotohanan ito that we are prosperous, bakit tayo ginawang prosperous ng Diyos? This is prosperity with a purpose. Dahil gusto po ng Diyos, makita ng mga tao sa atin, higit sa lahat yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, makita nila na tayo po lubusang pinagpalaan ng Diyos. Pero makita rin po nila na sa mga buhay-buhay natin, hindi po tayo ganid sa anumang kayamanan at kapangyarihan. At yung atin pong kayamanan na meron na tayo na inilaan sa atin ng Diyos, gagamitin natin para ang mga tao po ay lalo pong magkaroon ng pagkakataon na makakilala sa Diyos. Let me give you this verse bilang patunay ng mga kapatid. It's found in Jeremiah chapter 9 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for well-being and not for calamity. Now, this is His purpose, in order to give you a future and a hope. Amen and amen. Sundan pa po natin ng isa pang magandang balita. Hango po sa Matthew chapter 6. Ililipat ko muna mga kapatid, hindi natin nakita, so sorry. Jeremiah 29:11, once again, let's read it. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for well-being. See, search, ayaw po niya tayong nagkakasakit, and not for calamity, in order to give you a future and a hope. Now, let me give you this truth to think about. God is not against you having money, but He is against money having you. So gusto ng Panginoon, tayo po ay pinagpala
sa ating mga buhay-buhay. At tayo po'y pinagpala sa larangan po ng, even po ng finances, hindi para tayo po'y maging ganid. Kundi yung pong ating pagpapalang yun, nagagamitin din natin pantulong for the expansion of the gospel. That's first and foremost. And pangalawa, tayo rin po'y maging pagpapala sa mga tao. Well, naniniwala ko, kasi pa nag-expand po ang gospel, una po talagang matutulungan ng tao pag nakapakinig po sila ng salitaan ng Panginoon. Amen. Kasi pag nakapakinig po sila ng salita ng Panginoon at nanampalataya sa Panginoon Hesukristo at tumawag at tinanggap po ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas, sila po'y maliligtas. Yun pong salvation na yun higit pa sa 1 billion na kayamanan ng mundong ito. Dahil ang pinakahigit po na dakilang na kaloob sa atin ng Diyos ay ang kaligtasan. Now, layunin din po ng Diyos na tayo po ipagpalain din sa ating mga finances. As a matter of fact, may binigay po sa atin ang Diyos na mula po sa Matthew chapter 6 verse 32. Let me give you this verse. For after all these things, the Gentile seek. Kasi dito sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ang inyong kakainin, ang inyong iinumin, ang inyong daramtin. Huwag kayong mag-aalala patungkol dito. So once again, sabi po natin Panginoon Jesus, for after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Wow, praise God. So ibig sabihin, wag po kayong mag-aalala dahil po yung mga pangangailangan natin, wag po natin ilalagay doon lagi ang ating isipan dahil alam po ng Diyos kailangan natin yan. So wag daw po tayong mag-aalala. Amen. So ang ganda nung sinabi dito ng ating Panginoon, for your Father knows that you need all these things. Amen. At meron pa pong paalala sa atin na dapat daw po ay maging maingat tayo dahil sabi po ng Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. At sundan pa po natin ang isa pang talata. Dahil sabi ng Deuteronomy 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, and this is His purpose, that He may establish His covenant which is swore to your fathers as it is this day. Amen and amen. So kapag tayo po ay dumadaan naman sa panahon na talaga namang nananagana sa lahat ng uri ng pagpapala, especially sa finances. Alam niyo, pag kayo po ay pinuri ng inyong mga colleagues, ng inyong mga kaibigan, never forget to give all the glory to God. Sabihin natin, sa Diyos po lahat talagang papuri. Oy, talaga naman pinagpala. Ikaw ay blessed na blessed sa buhay mo. Biyaya po Pag sinasabi natin yan, we're giving all the glory to God because it is He. Malinaw sabi ng Deuteronomy 8 verse 18, it is He who gives us the power to get wealth, and the purpose is para sa expansion of the gospel. Mas marami pong mapagpala. Amen and amen. Now, tuloy-tuloy po tayo at alamin natin once again yung ating question for tonight. How do you handle disappointments in your life? So, pwede natin tanongin ang bawat isa. How do you handle disappointments in your life? Now, sa atin pong pagpapatuloy, meron ba mga frustration po kayo nararanasan in your career, in your business, in your personal life, in your finances, married life, or even in your ministry? At lagi mo na itatanong sa sarili mo, sandali lang, ba't ganun parang ang bagal ng usad ko? Ba't hindi nangyayari ang lahat na aking mga ipinapanalangin? Lahat na aking inaasam, nasa biyaya naman ako. Bakit ganun? Meron ba kayong mga ganitong karanasan po sa buhay? At tila nararanasan po ninyo ang mga frustrations, disappointments, one after another. Katatapos lang ng disappointment dito, mapufrustrate na naman ako. Tapos marami akong prayers, sabi mo na hindi nagbubukas ang pintuan. Bakit po kaya nangyari ito samantalang sabi mo sa sarili mo, di ba Lord? O sabi mo sa Panginoon, di ba Lord, nasa biyaya naman ako. Bakit po kaya nangyayari po ito? And that's our topic for tonight. So pakatandaan po natin bilang mga Kristiyano, kung meron man po kayong mga bagay na ginagawa pa rin na dapat hindi nyo na ginagawa, kayo po ay dumadaan sa disiplina ng Diyos. Because bilang mga nasa biyaya, gusto ko pong itama po ang ating kaisipan dahil marami po tayong mga kaibigan, kakilala na nasa biyaya at mga kapatiran na akala po nila dahil nasa biyaya na sila, wala na pong dealings and disciplines ng Diyos sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang Diyos po nating sinasamba ay Diyos din ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. So He is still the God of Abraham who deals with faith. Amen. He is still the God of Isaac who deals with us being the heir of
His promises, marami pong promises ng Panginoon. Kung ito po ay sinabi niya kay Isaac na siya ay tagapagmana, gayon din po tayo. And also, He is still the God of Jacob who deals with our character. So, mga kapatid, bilang pagpapatunay at pagpapaalala po na tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga nasa biyaya, still tayo po ay dinidisiplina pa rin po ng Diyos. At bilang nasa ilalim po ng biyaya, gusto po ng Diyos na tayo po ay meron pong maayos na panuntunan. Ang totoo, dahil mahal at mahalaga po kayo sa ating Ama sa Langit, may disiplina po tayong nararanasan. But make no mistake na hindi po nagdidisiplina ang Diyos sa Kanya, sa ating mga minamahal niyang anak, at gagamitin po niya mga sakit, mga karamdaman, mga trahedya, aksidente, at para tayo po disiplinahin, pagyamanin, at ayusin po ang ating mga buhay at karakter. At narito po ang ilan sa mga talata na magpapatunay po sa ating pinag-uusapan. It's found in Hebrews 12 verse 9. Moreover, we have had earthly fathers who disciplined us, and we submitted and respected them for training us. Shall we not much more willingly submit to the Father of spirits and live by learning from His discipline? Now, balikan po natin itong first part muna ng verse 9, still with Hebrews chapter 12. Shall we not much more willingly submit to the Father of spirits and live by learning from His discipline? Na makikita po natin as I speak kanina, as I've said, na tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po dinidisiplina pa rin ng Diyos. Pero, hindi tayo dinidisiplina sa pamagitan po ng mga sicknesses, diseases, tragedies, accidents. Hindi po pwede mangyari yun. Ang Diyos po natin kasi, pag tayo po dinisiplina, at marami pong mga kapwa natin mananampalataya, they still believe na, ginagamit ng Diyos sa mga sakit at karamdaman at mga trahedya na dinidisiplina kanyang mga anak para matuto. Now, tingnan niyo po ito. Sakali pong gumagamit ang Diyos ng sakit, karamdaman, trahedya, aksidente. What if yung tao po o yung kapatiran natin ay humantong po yung kanyang sakit o yung kanyang trahedya hanggang kamatayan? Paano siya matututo mula sa disiplina ng Diyos? Patay na siya. So, it doesn't make sense. So, tayo po, sabi nung binasa natin kanina, tingnan po natin, let's go back to verse 9 ng Hebrews chapter 12, yung second part. Shall we not much more willingly submit to the Father of spirits? So, ang ating tinutukoy po dito ng Father of spirits ay ating Diyos. He deals with the Spirit. So, hindi po siya magdidisiplina gamit po ang mga sakit at karamdaman, trahedya at anumang mga aksidente sa buhay. Kasi pag ito po ay humantong sa kamatayan, paano pa natin malalaman yung kanyang pagtuturo sa atin bilang disiplina kung patay na tayo? So talaga it doesn't make sense. And of course, meron pong talata na ito po ay pangkaraniwang pinag-uusapan ng maraming mananampalataya dahil yung word dito na chasten at salin sa wikang Tagalog, pinapalo daw ng Diyos ang kanyang mga minamahal na anak. Alamin natin at pag-aralan po natin. It's found in Hebrews chapter 9, 12 pala. Hebrews chapter 12, verses 5 till 7. Basahin po natin. Let's start with verse 5. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens and scourges even every son whom He receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Now, yung pong word dito na chasten, ginagamit po sa Tagalog bilang palo. Kaya ang mindset ng mga tayo nung araw, ito rin ang turo sa amin. Pinapaluan ng Diyos pamagitan ng mga sakit at karamdaman. Kasi ang parusa raw, doon sa akin nakagisa na turo, ginagawa yun ng Diyos sa mga hindi niya anak. Pero sa kanyang mga anak, pinapalo niya. At yung palong yun, medyo masakit Sa akin po nakagisa na turo, merong sakit. Pwedeng gagamitin ng Diyos ang karamdaman or tragedies and accidents. Gaya po sinabi ko kanina, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi kung ito po ay lumala ang inyong sakit, na kunwari binigay ng Diyos, alam naman po natin kung kayo po ay sumasabay na at matagal nang nanonood sa ating programa, hindi po pwedeng magbigay ang Diyos ng sakit. Galit nga ang Diyos sa sakit. Bakit? Wala po siya, una sa lahat, wala siyang sakit. Paano niyang bibigyan ang kanyang mga anak? Ang sakit po, inangkin ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Bakit kanya bibigyan? Ayaw niyang ikaw ay nahihirapan sa buhay. Now,
Hindi rin po kayo papaluin. Now, alamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng chasten dito? Kasi yung chasten ay chastisement. Talaga naman sa Tagalog ay pagpapalo. Pero alamin natin, sa tunay na salin po nito sa wikang Griego, ano ba yung word na chasten in Greek? So, sa pagpapatuloy po, pag-usapan natin dito na tayo. Still with Hebrews chapter 12, verses 5 till 7. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening. Yung pong word dito na chastening in Greek, it's paideia. Tutorage, that is education or training. By implication, disciplinary correction, chastening, chastisement, instruction, nurture. Yun po ibig sabihin nun. And verse 6, for whom the Lord loves, He paidio or chastens to train up a child, that is educate. Yun pala ibig sabihin nun. At ganyan sa verse 7, chastening, paidia, same thing. So mga kapatid, wala po binabanggit dito na tayo po ay pahihirapan o papaluin ng Diyos using sicknesses, diseases, or tragedies and accidents and anything na makasasama po sa atin. Wala pong ganun. So, tutorage, ibig sabihin, may tutorial. So, paano tayo itutuwid ng Panginoon sa ating mga pagkakamali? Alam niyo po ang magandang salita dito na dapat nating maunawaan. Tinuturuan po tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Wow! Praise God! So, salita po ng Panginoon ang siya magtuturo sa atin. Amen! So, sa pagpapatuloy po, alamin natin na sinasabi in Romans chapter 10, verse 17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Amen! So then, faith comes by the hearing and hearing by the word of God. Amen! So, ginagamit po ng Diyos para ituwid po ang kanyang mga anak. Hindi sakit at karamdaman kasi nga, isipin niyo po ito, gaya ng sinabi ko kanina, uulitin ko lang po para talagang ito po ay manirahan sa ating isipan. Kapag kayo po ay binigyan ng Diyos ng sakit at karamdaman, for example lang po ito, which I believe hindi po niya talaga gagawin yun. At yun po ang katotohanan. Dahil po lahat ng sakit at karamdaman, ibinuntun na po niya sa bugtong na anak niya doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung bibigyan kayo ng sakit at karamdaman or inalaw po ng Diyos na kayo po ay maaksidente at ito po'y lumala at tumantong sa kamatayan, paano niyo po may enjoy ang disiplina ng Diyos o yung kanyang pagtuturo kung namatay po kayo? So it doesn't make sense. So paano niya po tayo tinuturuan? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God according to Romans chapter 10 verse 17 and of course 2 Timothy chapter 3 verses 16 till 17 tell us all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Hindi lamang po doon for reproof, for correction, for instruction in righteousness. See, yun po ang ginagamit ng Diyos. And that's why, kailangan po nating nagkakaroon ng regular Bible study. At even po yung mga anak po ninyo, dinadala nyo talaga regularly sa church para makapakinig po sila at maging kaagapay po ng bawat magulang ang church para po naitutuwid at re-reconfirm ng church ang mga tinuturo nyo po sa inyong mga anak. Now, ano pong purpose ng Diyos? Ba't po niya ginagamit ang kanyang salita? Because verse 17 ng 2 Timothy chapter 3 tells us that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. Sundan pa po natin, Ephesians 5:26, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So tayo po ay nililinis ng tubig ng kanyang salita. So yun ang ginagamit na pamamagitan ng Diyos. Amen and amen. So, nangyayari po ang mga disappointment sa buhay. Alam niyo kung bakit? At marahil napapatanong po kayo, nasa biyaya naman ako eh. Pero bakit may mga disappointment? Alam niyo po kung bakit? Una sa lahat, nangyayari po ang mga disappointment and frustration sa mga Krisyanong marahil sasabihin niyo kagaya po ninyo, bunga po ng inyong mga maling pagpapasya sa buhay. So, kaya po may mga disappointments. Hindi po yan parusa ng Diyos sa inyo. Ito po ay bunga ng mga maling pagpapasya. Ang tawag po dito ng Biblia ay consequences, hindi po ito punishment. And pangalawa, pwede po kasi ang mga kapatirang ito, kung ba't po sila disappointed, nararanasan po nila closed doors, hindi po nagmamanifest ang biyaya o yung mga tugon ng Panginoon sa kanilang mga buhay at frustrated po sila because they do not read the Bible. They have no time to study the Bible. They have no time to come to church. Ibig sabihin, wala pong word sila. Wala silang feeding. At kung wala po kayong feeding,
pag gumagawa po kayo ng mga decision, wala po kayong paggabay dahil wala kayong nababalik-balikan na salita ng Panginoon. Marahil nasasanay na po kayo na talagang hindi pupunta sa church. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Kaya nga may church Bawat mananampalataya, expected po tayo. Yung church po ay idea po ng Diyos, hindi po ng tao. Bagaman marami po mga mananampalataya sa akin at mga pastor ay nakakalungkot. Sinasabi nila, hindi nyo na kailangan pumunta sa church. Hindi po. Kailangan natin magkaroon ng local church because bilang isang mananampalataya, we belong to a universal church. Ang atin pong chief shepherd si Jesus ang ating Panginoon. But God is also telling us to be part of a local church. At doon po nag-provide po ang Diyos ng kanya-kanyang mga shepherd, mga pastor po yun. At sa pamagitan po ng inyong mga shepherd, kayo po ay nag-feed. Nang sa gayon, nalalaman natin ang salita ng Panginoon at maiwasan po ang disappointments. Kasi ginagamit po ng Diyos ang mga disappointments para gusto ng Diyos para siyang loudspeaker. Kasi nga, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig, hindi ka part ng isang regular Bible study. Kapag kayo po ay na-disappoint, nagiging dahilan ng Diyos para bumaling ka sa Kanya. Yun po ang dahilan kung ba't tayo may mga frustrations at may mga kinakarap sa buhay. Amen. So pag-usapan natin, isa pong magandang ehemplo dito na na-disappoint ay ito pong si Abram at saka si Sarai. Na kung saan ay dahil po sa kanilang pagkainip sa Diyos, may nabuti po nila na gawin na lang yung kanilang mga sariling pagpapasya. At hindi na po nila hinintay yung napakagandang plano at pangako sa kanila ng Diyos. Basahin po natin kung saan ay nasadlak po sila sa magulong pamumuhay bilang mag-asawa. Patatagpuan po ito sa Genesis chapter 16 verses 1. Dito muna tayo hanggang 4. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi nung niya dito si Sarai, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakali magkaanak siya para sa akin. Pumayag sa Abram sa sinabi ni Sarai. And then verse 3 tells us, at ipinabaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito'y nangyari. Verse 4, matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. At dahil dito, naging cause po ito ng selosan sa kanilang tahanan. And of course, naging magulo po ang tahanan ni Abram at saka ni Sarai. Isipin nyo, ang hirap nun, Ikaw may asawa ko, tapos yung mismong asawa mo, dahil nainip kayo sa Diyos, ay ginawa nyo na ng paraan. Dahil sabi ni Sarai, pinagkaitan daw siya mula sa pangako sa kanya ng Diyos. Bagaman may pangako sa kanila ang Diyos. At ito po ang propensity ng tao. Dahil pakiramdam natin, naiinip tayo sa pangako ng Diyos sa atin. Ako na lang, Lord, ang gagawa. Kasi kung di ako kikilos, wala mangyayari. Yun ang nangyari kay Abram at kay Sarai. And of course, ang pangalan ni Abram, ni Sarai, alam niyo po ibig sabihin ng Sarai? Chief. So dito po ay medyo Andres pa si Abram. Hindi niya po pinangatawanan yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. At hindi po talaga na isakatuparan yung napakagandang plano sa kanila ng Diyos na bilang lalaki, siya po dapat ang tumatayong tagapangulo at tagapangulo na kanilang pamilya bilang mag-asawa. Bagaman wala pa silang anak. Pero sumunod siya sa asawa niya at marahil naiinip na rin siya at nagkaroon nga po ng problema sa loob ng bahay dahil syempre, naging proud po ito si Hagar na siya ay nagkaanak kay Abram. Itong si Sarai naman ay pakiramdam nila ay baog. Now, hindi nila sinunod kasi ang planong magandang ng Diyos sa kanila. Amen. At ito nga po, tuloy natin ng pagbabasa. Pagdating po sa verse 5 ng Genesis 17, dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kung ito. Bakit niya ako'y nahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Yun na yun. So hindi ko naging maganda yung kanilang samahan. Well, mga kapatid, hindi po sasalya ang Diyos sa kanyang mga pangako. At alam niyo po ba, makalipas po ng tagpong ito, sa loob po ng 13 taon ay nanahimik po ang Diyos at hindi po siya nakipag-ugnayan kay Abram. So yung mga pagkakataong ito, I believe, puno-puno ng disappointments, ng frustration, ang mag-asawang ito. Now, ginagamit po ng Diyos ito until, mga kapatid, dahil sila po ay, mapapansin ninyo, hindi po sila pinarusahan ng Diyos. Bagaman sila po ay
Hindi sumunod sa layunin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because they were under the Abrahamic covenant. So wala po talagang pagpaparusa. Until Abraham became 99 years old according to Genesis chapter 17. Doon po mababasa natin na nakipag-ugnayan na po sa kanila ang Diyos. Nang napagtanto po nila na talagang wala na po silang kakayahan na magkaanak. So basahin natin this time ang Genesis chapter 17 verses 1 till 2. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. So dito mga kapatid, nung na-realize po ni Abraham na wala na siyang kakayahan, kasi before, he used to recognize God bilang the Mighty One. Take note, the Mighty One. Kasi parang feeling niya, meron pa siyang iaambag. Kaya pa niya. 50-50 tayo, Lord. Meron akong gagawin, 50%. So, 50% hati tayo. Pero hindi po dumating yung promised child. Pero nung dumating sila, na-frustrate na sila until humantong na po sa edad na 99, na-realize ni Abraham, wala talaga akong kakayahan. At talaga naman, 99 na. And then, i-acknowledge po niya si Yahweh, hindi lang basta mighty God. Nagkaroon na po ng pagbabago. Almighty God na. Ibig sabihin, pag sinabi natin, kasi kanina mighty God, 50-50 sila. Pero nung nagkaroon po ng pagbabago, nagkaroon siya ng metanoia dahil na-realize niya at siguro po, nakita niya at naranasan niya ang frustration and disappointment sa kanilang buhay bilang mag-asawa, ay nakita niya na wala tayong magagawa. We have to see God bilang the Almighty One. Pag sinabing Almighty One, sabi ni Abraham, zero me, Lord, 100% you. Now, ano po nangyari dito? At ito po ang sinasabi rin ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. And he said to me, sabi ni Apostle Pablo, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, mga kapatid, ginagamit po ng Diyos sa mga disappointments and frustrations and closed doors para ma-realize natin na talagang hindi pwedeng 50-50. Dapat po 100% ang atin pong dependence sa Diyos. Now, kung kayo po ay full of disappointment sa buhay, it's because you are still relying on your skills, sa iyong kakayahan, sa iyong smarts, at sa kung anong meron ka. Pero wala po talaga tayo. But kung gaya po ni Abraham, kung marirealize lang po natin, tama na po yung mga ginagawa ninyo kasi marami pong mananampalataya sa ngayon. Hindi po nagmamanifest ang biyaya sa kanila or nararanasan ng frustrations, disappointments sa buhay because 2026 na po eh. You are expecting a different outcome sa buhay mo pero you're still doing the same thing. Kailangan po natin magkaroon ng metanoia. Yung pong ginagawa natin na hindi naman talaga nagpa-prosper kasi mali nga yung sistema at yan po yung sistema mo, why not magkaroon tayo ng pagbabago, hindi lang ng isipan, pagbabago ng sistema. Para yung pong in-expect ninyo na kakaibang outcome, ito po ay dahil sa kakaiba rin po at binago nyo na yung sistema ng inyong buhay. For example, kung kayo po ay may ginagawa na nagbibigay po ng sakit sa inyong katawan, edi tigilan na po yan. Kung kayo po ay nagkakaroon po ng sakit dahil meron kayong kinakain na bawal po sa inyo, tigilan na. Kailangan po ng wisdom dito. At I think talaga naman pong obvious naman. Kung ano pa yung mga obvious na ginagawa nyong mali, wag na po natin gawin at uulitin. And then mag-i-expect tayo ng different outcome. And that's stupidity. So, magbago na po tayo. Hindi lang po na ating pag-iisip, metanoia, and then i-apply po natin ang sistema at panuntunan ng Diyos. Makinig tayo ng salita ng Panginoon, attend regularly at church, at makinig po sa kanyang salita. Nang sagay mapagyaman tayo. At yung po mga disappointments na yan, kasi gusto mo kumaliwa, ay gusto ng Diyos kanan. Talaga pong magkakaroon ng disappointment, in-appoint ka pa kanan. Kumakaliwa ka, kaya talaga mararanasan po ninyo yung tinatawag na disappointments. At yung frustrations na yan, dalayan ko po na wag pong dumating na kayo po yung maging mapait sa Diyos. Pero alam niyo po, dahil mahal kayo ng Diyos, He doesn't mind kung magalit po kayo sa Kanya as long as mabuksan ang inyong isipan at magbago po kayo ng isipan. At makita po ninyo na mas maganda yung plano ng Diyos sa inyo. Meron po akong ganong karanasan pero kulang na tayo sa oras. Nung araw, patuloy kong ginagawa ito eh. Mali pala. Yun pala, kinakausap ako ng Diyos through my disappointments and frustrations na
Iwanan mo na yan. Huwag ka na dyan sa comfort zone mo. Magpalit ka na ng isipan dahil may mas maganda pong plano ang Diyos. Nire-redirect po tayo into a different path. So maging open po tayo sa Diyos. Nang sa gayon, kung napapagod na po kayo, etong month na to may problema ka, tapos hirap ka, tapos ano ka naman, nakaalpas ka na sa problema yan. Then next month, same problema na naman. Nakakapagod po yun. Kung kayo po may problema sa inyong mga anak, at for the longest time, hindi nyo sila kinakausap, uulit na naman, why not make a decision? This time, tawagin mo mga anak mo, mag-usap-usap po kayo at pagplanuhan nyo inyong mga buhay. Nang sa gayon, tapusin na po ang mga problemang paulit-ulit lang. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng different outcome na in agreement with the Word of God. Amen and amen. At sa atin pong pagtatapos sa ating pag-uusap, ito po, let's go back to our question for tonight. How do you handle disappointments in your life? Well, this is our answer. Instead of allowing disappointments and frustrations to defeat you, God uses them to redirect your path, build your character, and reveal His wonderful plans in your life. Ang ganda po ng sagot natin dito. Una, yung disappointments natin and frustrations and even closed doors, God uses them. First one, to redirect your path. Para po ibahin na po natin yung ating tinatahak na daan. At build our characters and reveal His wonderful plans in your life. Amen. Sabi po ng Proverbs 3, verses 5 till 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And verse 6, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths, para hindi po tayo magkamali. And of course, ating pong solution for tonight, recognize God not just the mighty one, but the Almighty One, and rest in His promise. And of course, last verse for tonight, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, sabi ni Apostol Pablo, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaganda po ng talatang ito na napakagandang paalala po sa atin. At syempre pa kapatid, sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong gamitin ang pagkakataon ito para kayo po i-invite at tayo po sumang-ayon sa invitation sa atin ng Diyos. Pagod na po ba kayo sa buhay? At talaga nakakapagod po kapag sunod-sunod po ang mga disappointment, frustrations, and even yung mga closed doors na tila hindi po kayo nananagumpay sa inyong mga ipinapanalangin dahil po marahil wala pa po kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus. And sabi po sa atin Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Magpipray po ako and then follow this prayer at tanggapin po ating Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at paniwalaan na siya po ay hindi na natiling patay bagkus after 3 days. His Father raised Him from the dead. Pag naniwala po kayo doon, you shall be saved. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, Aba, aking Diyos, kinikilala ko po aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa talaga. Kaya naman kinikilala kita aking Panginoong Jesus. Simula sa gabing ito, bilang hari at tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan ang aking mga kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na ako ay ligtas na. At salamat po sa kaloob na kaligtasan ito dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin, bukas sa inyong mga puso, welcome to the family of God. At patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, maiwasan po natin ma-frustrate sa buhay at ma-disappoint. Bagaman ang dami pong mga tao na po frustrate sa ngayon, pero ang atin pong layunin ay marinig din po nila ang salita ng Panginoon. And at this time, I would like to pray for you, kapatid, kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-uusapan. It's about time na magbago po tayo ng isipan. This is repentance or metanoia. Kung nag-expect po kayo ng bagong outcome, ibahin nyo na rin po ang sistema. Sundin po natin, trust in the Lord with all your heart. Huwag po tayo magtiwala sa ating mga sarili. That's doomed to fail. Sabi po ng talatang binasa natin kanina, and He shall
direct your path straight. Amen. So I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito na kasama naming nanonood. At dalayan ko po na sa maiksling panahon na aming pagsasama-sama at sa pagtuturo niyo po sa amin ng iyong salita. Kung bakit po kami na-frustrate, na-disappoint, it's because, Lord, most of the time kami po nasusunod. But thank you, Lord, for using itong mga frustration at mga disappointments sa aming mga buhay para ma-redirect po yung aming mga mata at ibaling po sa inyo. At tulungan po kami na makita po aming mga sarili na walang kakayahan gaya po ni Abraham. Nang sa gayon, sa amin pong kahinaan ay maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong biyaya. Salamat sa iyo, Diyos, dahil ginagamit po ang mga pagkakataong ito para kami po ay matuto sa iyong salita. Pinagkakatiwala po namin aming mga buhay, Lord, sa mga tugon mo sa aming mga panalangin. Inaangkin po namin ang mga sagot na ito. And Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Bilis ng oras. And dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. And please, pwede po bang pakishare yung ating broadcast? At dalayan ko po na sa panahon ito na maraming na-disappoint. Ako, dami talaga mga disappointment sa buhay. Huwag kayong masyado nagbababad sa politika. Ang gawin natin, let's pray for the men in authority. At bilang mga Pilipino, ay gawin natin bilang mananampalataya, hindi tayo magra-rant sa social media because let's pray for them. At nang sa gayon ay tayo po ay hindi rin magkaroon ng galit sa ating mga puso. Dami ng galit na Pilipino sa ngayon. But of course, we understand. At hindi naman po talaga nagiging maayos din ang mga nangyari sa ating paligid. But tayo po sa ating mga pinag-usapan tonight, dalayan ko po na para tayo po ay malayo na sa mga disappointments na yan at lalo po manaig sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Talaga po magbabad tayo sa kanyang salita. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen and amen. And before we go, gusto ko munang pasalamatan ating mga kaibigan. Saan ba ito sa question? May sumagot si Sai. So how do you handle your disappointments in life? Sabi niya dito ay, ganda nung sagot niya, whenever disappointment fills my heart, I choose to seek guidance from the Lord and reflect on myself. God gives me peace, wisdom, and strength to move forward with faith instead of bitterness. Oo nga eh. So, wag po kayo maging mapait sa mga disappointments na yan. Nire-redirect lang po tayo ng Panginoon. Amen. Meron pa? Binabati rin natin. Bukas pala graduation ni Gab Lapus. And congratulations to the proud parents. Kami rin we are rejoicing with Gab. Dahil after a long time, talaga pong siya po ay magtatapos na rin finally bukas with honors. Amen. And maraming salamat din kay Sister Penpen Damalerio. Ganda ng apelido niya, hirap ang bigkasin. And of course, kay Brother Howard Cruz, ang butihing hubby ni Pastora Donna Cruz. Maraming salamat for joining us tonight. Binabati rin natin si Sister Marisa Remo Paganpan. At syempre si Pastor Ruel Paganpan na nag-preach last Sunday. Alam mo, Brother Ruel, hindi kita nakilala sa Facebook Live. Akala ko sinong pastor yon. Talagang ibang dating ni Brother Ruel. Pastor na pastor talaga. Yes and amen. Sabi ni Nanay Ruth Katakutan, God has the best good appointments in our lives. Amen. Amen. A very timely message as always. Maraming salamat po, Sister Sally Jeronimo Ray. And once again, congratulations po sa inyong mag-asawa ni Brother Joel. Graduate na po yung kanilang anak. And Sister Odette Rakid Soriano. Amen. At sabi pa dito, ayun pala, si Brother Ruel nanonood din. Sister Gia Bernardo Castro, all glory belongs to you, Lord. Amen. And Sister Maribel Granados, new revelation from His Word. Thank you, Pastor Lovren. You are such a blessing. Ako, maraming salamat po talaga. Sa Diyos po ang papuri. Salamat, Sister Mabel. And si Nanay Medi Remo, magandang gabi po. And kay Brother Fidel Gabiola, magandang gabi po rin sa inyo. And Sister Gina Matudio Hungriano, magandang gabi rin po sa inyo. At Sister Norma Vitales, blessed evening po mga kapatid, sabi niya. Brother Ewat, sa silaw din po kay Sister Ana, maraming salamat po sa inyo. Namimiss natin dito si Boss J at saka si Ate Nika. And Brother Ver Lawrence Cuevas, yun, salamat po for joining us tonight. At kay Ate Edsel
Sister Mylene, maraming salamat din po for joining us tonight. Bagaman sila po ay nasa Qatar, sinasamahan pa rin tayo. Of course, salamat din kay Tita Josie. Naku, talaga naman. Miss na po namin kayo. Ngayon lang daw siya nagbukas ng FB niya. Ay, lagi natin bubuksan para magkumustahan tayo, Tita Josie. And we're hoping to see you on Sunday. Punta po kayo. Talagang miss na po namin kayo sa church. And Pastor Miguel Chan, kalma. Minsan po makipag-ugnayan kami sa inyo. Ha? Wanted po namin kayo, Pastor. Ha? Makita tayo. Ayun pala si Pastor Miguel Chan. And belated happy birthday din po sa inyo, Pastor Chan. Bakit kilala siya Pastor Chan? No? Apelido niya, Kalma. Pastor, ba't kaya ganun? Sikat kasi to si Pastor sa Angeles And, sino pa? Batiin natin before we say goodbye. Okay. Buto na lang, andyan si Kuya. Sa TikTok naman, sabi ni Brother Rick, the beloved, blessed Tuesday evening po mga minamahal. Magandang gabi rin po sa inyo, Brother Rick. And thank you for joining us. Love that Kim. Ano ba yung basa dito? Blessed evening po. Si Sister Rose, of course, blessed evening po, Pastor. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Brother Rick, the beloved, laan ng Diyos sa aking buhay, ang buhay na ganap at kasaya-saya. Amen. Ganun din ang sabi ni Sister Rose. And 5-2 Everyday Basket and Company. Amen. Ganda ng mga names nila sa ano ha? Si Ate Angge ba yun? Galing Ate Angge. And sino pa? Catwoman. Ano yung ibig sabihin nun? Blessed evening. Yun. Sino to? Si Ashley. And God bless everyone watching from Kuwait. Sabi ni Catwoman, may BS po ba kayo online? Ito yun. Ito ba yung tinatanong niya? Ito na po yung BS natin online. And of course, maraming salamat po for joining us tonight. At once again, paki-share po yung ating broadcast. At sa ngalan po ng aking buong pamilya na kasama ko tonight. Kasama namin si Aryan Wala siyang pasok. On-site lang. And salamat po for joining us. Please, paki-share po yung ating broadcast. It's already 8:41. Late naman tayo nagsimula. Kaya medyo umusog kami ng konti. So maraming salamat po for joining us. Mga kapatid, sa ngalan po ni Mami Jo, ni Ate Aryan, at of course sa ating technical director si Kuya Aves. Papasalamat po kami. And see you soon, next Tuesday, and of course sa Sunday. Kung naghahanap po kayo ng church, please join us every Sunday. Unit 114, Tia Maria Sarao Building, Xavier Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Nandun po yung Solution Grace Church. Yun po yung church natin. See you on Sunday at 10 in the morning. So maraming salamat po at magkita-kita po tayo soon. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that's you. I wish above all things that we may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!